Hello guys, syempre, good morning muna dyan at good evening dito. At eto, pag-usapan na naman natin, ano? Pag-usapan natin itong mga pagdedebunk ni Mandalulo. Si Mandalulo, sa copy fake news niya, ayan na, hindi na magkanda o gaga kung paano niya i-debunk itong mga content. Content no nitong mga pumunta sa sa Ilocos Norte, sa mga pinuntahan niyang lugar. Eh siyempre yung sa akin nga hindi niya ma-debunk, 'di ba? Itong sa Retroflex, 'di ba? Hindi na niya ma-debunk. Eh hindi rin niya na ma-debunk itong sa iba. At dahil natataranta na sa kadidebunk ang bayot, isipin mong meron siyang i-debunk na napanood ko na nagmukhang tanga. At eto, at papapanood ko sa inyo kung paano ito ay nagmukhang tanga at nagmukhang parang siraulo. Umira lang kabubuhan ng putik na yan. Sige, ito, panoorin natin at ating komentuhan. Ay itutuloy. Saan ka ba nakakuha? Hinihintay lang Na walang tulay na face by face. Hinihintay lang po yung karagdagang budget nito. Okay? Papaliwanagan kita sa kanisinungalingan mo, boy, ha? Una, walang tulay na face by face ginagawa. Ang tulay ginagawa yan ng buo. Saan ka ba nakakuha naman yan? O yan, nakita nyo kung paano siya naging tanga, ang kabubuhan. Galit na no? Sasabihin ko sa inyo ang katangahan at ang kabubuhan. Alam nyo kung saan? Sabihin ba naman niya na ang tulay daw ay walang pace? Wala raw itong pacing sa pagkukonstruction? What the heck? Ano ka, tanga? Anong walang pace? Anong walang pacing? Anong walang phase 1, phase 2 sa construction? Sinong may sabi sa'yo? Lalo na kapag kapag mga tulay at mga kalsada, alam mo ba na, halimbawa, ito, sampulan ko kayo guys sa bahay na lang, gawin na lang muna natin sa bahay kasi itong sa mga kalsada may curing time pa yan May curing time pa yan. At mamaya, papakitaan ko kayo kung paano ang cycle ng construction. Anyway, ito si Mandalulo, wala kasi itong karanasan. Wala itong karanasan sa construction, hindi po kagaya natin. Ako po ay may minor ako ng civil engineering, no? Tapos meron din akong civil technology, at the same time nasa industriya ako ng mga construction, kumbaga affiliated kami. Kaya kalokohan ang sinasabi nitong na walang pace ang construction. Ang bobo mo, oy! Ang sabi ba naman isang gawaan lang daw ang tulay. Ang tangang putik na yan. Ultimo nga sa billing By pacing ang billing O phase 1, ibibil mo. Halimbawa, phase 1, 50%. Phase 2, yung another 25%. Then yung another 25%, yung phase 3, na kung saan accomplishment na yung turnover na. Ang bobo putik. Okay, sampulan natin sa bahay. Pag ikaw ba nagpagawa ng bahay, isang gawaang diretso, isang buhos. Itanong mo sa mga engineer, itanong nyo sa mga architect, itanong nyo sa foreman, anong sasabihin nila? Okay, ang unang phase natin, anong gagawin? Post foundation kasama ang slab, tsaka sub-slab. Ano yun? Ibig sabihin, paglalagay ng pundasyon, paglalagay ng mga beam, paglalatag ng semento ng mga slab, ng flooring, 'di ba? Yun ang unang phase, 'di ba? Pagbubuhos. Ang second phase niyan yung paglalagay na ng mga pader, paglalagay na ng mga division, 'di ba? Pag-finish ng palitada, yan ang second phase, 'di ba? Ang third phase, ano third phase? Finishing na mismo, kasama na diyan ang pintura, kasama na diyan ang mga design, ang ceiling, 'di ba? Ang mga cabinets. Phase 3 at ang phase 4, syempre, turnover. Walang phase? Ibig sabihin yung gusto mo, yung tulay, itatayo na pagkatayo, tayo agad. Ang tanga mo! Alam mo ba na ang semento ay may curing time? Kaya nga, napansin nyo guys yung kalsada pag binuhusan. Nagtataka kayo, 1 linggo na hindi pa pinapadaanan. Ang tanong bakit? Kasi ang curing time niyan, minimum 28 days. Depende pa yun sa araw. 28 days ang pinakamahinang curing time ng semento. Ibig sabihin, para yung kaloob-looban niya, tuyo na.
28 days minimum yan. Eh ano pa kaya yung mga ano pa kaya yung mga pagkalalaking mga poste ng tulay, pagkalalapad? Ang alam ko diyan, umaabot yan ng buwan, mga 2 to 3 months, no? Except, no, itong mga beam sa ibabaw, no? Okay. Tulad nun, ang phase 1 sa mga paggawa ng tulay, yung mga pundasyon. Ito tingnan natin ha. Pakita ko sa inyo ang pacing. Ang kabubuan nito ni Mandalulu, isang buhusan daw. Wala daw pacing. Hoy, Mandalulu, magdedebang ka na rin lang, tatanga-tanga ka pa. Nag-aalam-alaman ka, wala ka namang alam. Ang naging trabaho mo lang naman sa construction, liaison officer. Ang naging trabaho mo lang naman sa construction, maglakad ng mga permit. Tapos, manchupapi kila Roy. Kay Roy, kay Rolly at kay Toklaw. Tapos, inestapa mo pa si Pinyong. Oh, yan lang naman ang trabaho mo, kaya huwag kang tanga. Walang pace. Saan ka nakakita walang pace? Kahit sinong tanungin mong engineer. Ang tanga. Nabobo na sa kadidibang ang putik na. Eto, tingnan nyo O, ayan. Isang example ng project life cycle phases. Una, initiation and planning. O, kasama na dyan yung mga pagpaplano. Pangalawa, site inspection and preparation. Siyempre, yung titingnan mismo yung site, no? Tsaka yung paglalagyan, paghuhukayan, lahat-lahat na. O, ito yung sinasabi ko. Foundation and substructure. Yan yung paglalagay na ng mga pundasyon kung sa mga tulay, yung mga nakatayo ng ganyan. Diba? O, patitibayin yan yung mga nasa ilalim nun. Huhukayin, bubuhusan, tatayuan ng poste. Dito na papasok yung superstructure and deck. Ayan na, yung mga beams na, yung mga mismong paglalatagan na nung kalsada sa ibabaw. Okay, kasama na dyan. Yung pati na yung pouring ng slab, ibig sabihin yung kalsada na mismo sa ibabaw. Tapos yan, finishing and inspection na yung pinakahuling phase. Tapos turnover na yan. Ibig sabihin, dito sa finishing and inspection, kasama na dyan yung itetest nila yung mismong yung tulay. Itetest yan, lalagyan ng mga load yan. Padadaanan nila yan. So, meron silang mga mechanism kung paano nila ginagawa yon. At ang huling phase niyan, ayan na nga, yung pag-turnover, pag-finish, then turnover. Anong walang phase? Sa pagpapatuyo pa lang ng poste nito, umaabot ito ng minimum ng 2 months. 2 months to 3 months ang curing time ng semento na malalaking poste. Depende pa yun, paano kung mag-uulan at lumamig ang panahon? Nadadagdagan ng araw niyan, bobo. Palibasa, hindi ka nagkaroon ng sarili mong bahay Hindi mo alam. Pati sa construction sa bahay, hindi mo alam. Hindi mo nga alam kung ano yung mga foundation posts Hindi mo nga alam yung slab. Kasi nga, hindi ka nagkaroon ng sariling bahay. Nakikitira ka lang, tapos nang buburaot ka pa. Sa buong buhay mo, hindi ka nagkaroon ng sariling bahay. At hindi ka nakapagtrabaho sa construction. Trabaho mo sa construction, ng kapatid mo, liaison officer. Tagalakad ng permit, kaya tatanga-tanga ka. Nandibang na rin lang bobo pa putik. Pinagtatawanan na ito ng mga maraming marunong Pinagtatawanan ka na lang, Mandalulu, sa kabubuhan mo, tanga. Kaya sabi ko sa iyo, kaya ayaw mo lalaban sa akin ng debate pala, kahit sa ganitong construction, di ka talaga uubra sa akin Iiyak ka talaga. Ang bobo puti. May pinakita pang kontrata. May kontrata pang inilat. Tapos sasabihin, isang buhos lang daw ang paggawa ng tulay. Bobo ang putik na yan. Yun lang. Sa mga bobong didilis dyan, nakagaya nito ni Mandalulu, ang tatay nyo ay karton. Matili kayo mga bobo at may sayan. Sa mga may sayan ay laging high blood. Bye!